Magandang buhay po sa lahat. Paki-subscribe po. Salamat. Ako nga pala ang storybook lover ng buhay nyo. May ka-legend po, na nagsasabing masarap magkafe pag ikaw ang katabi. Halika't sabayan mo ako magkafe habang ekwento ko sa inyo ang kabataan noon at ngayon, gabayan natin sila sa hirap at ginhawa upang sa ganun mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Ang kabataan noon at ngayon ay nagbago sa maraming aspeto. Noong unang panahon, mas limitado ang akses sa teknolohiya, at ang komunikasyon ay mas tradisyonal. Ngayon, mas malawak ang akses sa internet at digital na kultura, na nagbibigay daan sa mas mabilis na pag-aaral at pag-usbong ng mga ideya. Gayunpaman, may mga pagbabago rin sa mga isyu at hamon na kinakaharap ng kabataan sa kasalukuyan, tulad ng klima, mental health, at iba pa. Mahalaga pa rin ang papel ng edukasyon at pagpapalaganap ng tamang kaalaman para sa mas makabuluhang kinabukasan ng kabataan. Ang kabataan ay may malalim na impluwensya sa kinabukasan ng lipunan dahil sila ang magiging mga lider, manggagawa, at mamamayan ng hinaharap. Sa kanilang yugto ng buhay, sila ay nagdadala ng mga pangarap, ambisyon, at pagbabago sa mundo. Mahalaga ang suporta, edukasyon, at mga oportunidad para sa kabataan upang matulungan silang maging produktibo at responsable na bahagi ng lipunan. Ang 11 gabay para sa kabataan. Narito ang ilang mga gabay para sa kabataan upang makamit ang tagumpay at magkaroon ng mas makabuluhang buhay. Una, edukasyon. Prioritize ang edukasyon at pag-aaral. Ito ay susi sa pag-unlad at magbubukas ng maraming oportunidad. Pangalawa, mga halaga. Isagawa ang mga tamang halaga tulad ng integridad, respeto, at pagmamahal sa kapwa. Ito ay makakatulong sa pagbuo ng magandang karakter. Pangatlo, pagyamanin ang kakayahan, kilalanin ang iyong mga talento at interes. Ito ay makakatulong na mahanap ang tamang karera o larangan para sa iyo. Pang-apat, kalusugan, alagaan ang kalusugan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at malusog na pagkain. Huwag kalimutan ang regular na check-up. Pang-5, pagganap, mag-set ng mga layunin at plano para sa kinabukasan. Ito ay makakatulong sa pagtahak sa tamang landas. Pang-6, pag-unlad, mag-aral mula sa mga karanasan at pagkakamali. Huwag matakot subukan ng mga bagong bagay. Ang 7, pag-aambag, maging aktibong bahagi ng lipunan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa at paglahok sa mga proyekto o organisasyon na makakatulong sa komunidad. Pang-8, responsibilidad, maging responsable sa mga gawain at obligasyon. Ito ay magtuturo ng disiplina at pagiging organisado. Pang-9, pagsasavangs, itaguyod ang wastong pamamahala sa pera. Mag-ipon para sa kinabukasan at iwasan ang sobra-sobrang gastusin. Pang-10, pakikipag-ugnayan, magkaroon ng malusog na pakikipag-ugnayan sa pamilya at kaibigan. Ito ay makakatulong sa emosyonal na kalusugan. Pang-11, ang pinaka-importante sa lahat, pananampalataya sa Diyos, ipagpatuloy ang mga paniniwala o relihiyon na nagbibigay saysay sa buhay at nagbibigay ng moral na gabay. Maraming salamat po dahil nakaabot ka sa dulo ng aking kwento. Ubos na ba ang iyong kafe? Okay lang yan maubos ang iyong kafe, wag lang mawala ang iyong katabi. May ka-legend po, salamat.